Hey class, welcome to our Java Programming Tutorial Part 5. In this video, ituturo ko sa inyo ang isa sa mga control flow structures ng Java programming language, which is a switch statement. So our discussion flow, sisimulan natin sa pagkilala kung ano at kailan gamitin ang switch statement and paano siya i-implement dun sa ating program. And ano nga ba ang case and default keyword and bakit natin gagamitin si break statement sa loob ng ating switch. And at the end of this video, i-solve natin yung challenge na a day identifier program challenge. Okay, so let's begin. Ano nga ba ang switch statement? Si switch statement, it allows this variable to be tested for equality against a list of possible values. So si switch statement class, it allows us to execute a block of code among many alternatives. Kung ang possible value naman ng inyong variable or expression is a string, character, integer, byte, or short type of data, we can utilize switch statement to evaluate that variable. But kung yung value naman niya is a long data type, tsaka float or double, hindi natin maaaring gamitin si switch statement. So, yun yung tatandaan natin na kapag yung value ng ating variable is a string or a character or an integer or a byte or short type of data or enums, saka natin gagamitin si switch statement. Okay? So again, it won't work with long data type or float or double. Okay? So yung switch statement class, mas malinis siya and more efficient way to replace multiple if-else conditions when dealing with a fixed set of possible values. Alright, so as long as constant yung mga values natin, yung mga values na hindi siya nag-change during the program's runtime. Okay? So bago tayo mag-proceed dun sa switch statement syntax, aaralin muna natin kung ano ang case at default keyword. So si case keyword class is nagre-represent siya sa mga possible value ng ating expressions or yung variable. So, every cases is nire-represent niya yung mga possible value. Like for example, meron tayong variable na letter. So, si letter na variable, pwedeng naglalaman siya ng letter A, B, C, D. And then yun yung ilalagay natin sa mga cases na nasa loob ng ating switch statement. Okay? So, next, ano nga ba ang default keyword? Si default keyword class is often used to handle values that do not match on any defined cases. Si default keyword, siya yung nag-handle kung yung value ng variable na yon or expression is hindi siya match doon sa naka-define na mga cases. Para siyang else statement, no? Na kapag hindi true yung condition na nasa if statement, yung i-execute ng program is si else statement. So ganun din yan. Similar lang sila ni else statement, no? Na kapag wala doon sa value na naka-define sa cases, yung value ng ating variable, si default na yung ira-run ng program. No, wala nang tanong-tanong, no, i-execute na niya kaagad yung code na nasa loob ng default keyword. So ano ba yung syntax ng ating switch statement? So yung syntax is like this, no? Meron tayong walang iba na class, walang ibang syntax ng switch statement sa ating Java programming kundi ganito lang. Okay? Meron tayong i-define na switch keyword followed by the space and then close in open parenthesis.
And then yung nasa loob niyan, yun yung expressions or variables na kailangan nating i-evaluate. And then curly braces. And then yung nasa loob niyan, maraming mga cases, and then merong default keyword. Okay? So as you can see here, um, may mga cases and meron tayong isang default class. Yung default keyword is isa lang yan. No, every switch statement, isa lang yung default keyword natin. Parehas sa if-else statement, no, na kapag if-else-if statement natin, pwedeng maraming else-if, isang if, tapos isang else. So sa switch statement naman natin, pwedeng maraming cases, pero isa lang yung default. Alright? So, bawat case nga is nagre-represent siya ng maaaring maging value ng expression na nandito sa switch statement natin. Ayan, ito, yung nasa loob ng parenthesis. Ito yung ini-evaluate, no? Isang beses lang siyang i-evaluate. Class, no, hindi siya paulit-ulit. Isang beses lang siya i-evaluate, and then yung program natin is i-identify na niya, babasahin na niya lahat ng mga cases dito, no? Okay? So yung bawat case nga nagre-represent siya ng maaaring maging value ng expression. Ang default keyword naman is yun ang ipi-perform ng computer kapag ang value is hindi siya match doon sa mga naka-define na mga cases. For example, sa expressions, yung value niya is value 1. So, yung code na nandito sa loob ng value 1, yun yung i-execute ng computer. Kasama na dito yung break keyword. Bakit may break keyword dito? To end the switch statement completely. After performing the case, i-break na niya kaagad ang switch. Okay? So, kung hindi naman value 1 ang value ng ating expression, po-proceed siya kaagad dito sa value 2. Okay? Kung hindi naman value 2 ang value ng ating expressions, ang iraran ng ating program is yung code na nasa loob ng default keyword. Okay, class? So, again, class, si expression na nasa loob ng ating switch statement is isang beses lang siyang i-evaluate. And then, yung program natin, i-compare na niya kaagad yung mga values na naka-define sa mga cases. Alright? So, kung hindi siya match sa first case, puproceed siya dun sa next case. Kung meron pa tayong kasunod na case, hanggang sa so on and so on, hanggang sa mag-match yung case na yun yung i-execute niya na code. Pero kung wala naman sa lahat ng mga cases, si default yung i-execute niya. Okay? So, example. Dito sa example is I initialize a variable color with the value of blue. So, string type of data to. Okay? So, data type string, identifier color, and followed by the equal sign, and then yung value niya is blue. Next is i-evaluate natin si color, kung ano yung mga possible value na pwedeng magiging value niya. Okay? So, we use switch statement followed by the space, and then yung parenthesis, and then yung variable, and then yung curly braces. Hindi pwedeng walang curly braces yan, mag-error. Okay? So, case. Unang case natin. What if yung value ni color is yellow? So, ipiprint niya yung yellow dun sa terminal. And then, pagkatapos, i-break niya kaagad yung switch statement. Kung hindi naman yellow yung value ng ating color, proceed siya dito sa next case, which is red. I-display niya yung red, kung red yung value ng variable natin na si color. Kung hindi naman siya red, puproceed siya dun sa next, which is the default keyword na magpe-print ng neither dun sa terminal.
So, ganun lang yung class, no? So, dito sa example na binigay ko, yung value ng color natin is blue. So, yung magpiprint dun sa terminal natin is yung neither. Kasi yung case natin is yellow, case is red. Unless meron tayong case na blue dito, yun yung ipi-perform niya. Okay? So, I hope na-gets niyo, and para mas malinaw, proceed tayo dun sa IDE na ginagamit natin. Sa akin is NetBeans yung ginagamit ko. Okay? So, again, pwedeng online GDB yung gagamitin natin, and then marami naman diyang Java compiler na online. Okay? So, if wala kayong NetBeans, alright, or wala kayong laptop. Okay, so proceed tayo sa NetBeans. Here, unang-una, mag-declare tayo ng variable, si blue. And then, gagamitan natin ng switch para makapag-perform ng instruction yung computer natin based on the conditions or cases. So, case, yellow. Next case is red. Last is default. Yung default natin, hindi na natin siya lalagyan ng ang value kasi default siya eh. Para siyang else na wala ng condition. So, yan. Alright, so let's run the program. Now, yung lumabas is neither. Okay? Kasi nga, hindi naman yellow, hindi naman red yung value ni color kasi yung value niya is blue. Di ba? So sabi ko nga, kapag hindi match yung value ng ating expression, hindi siya match sa mga cases na naka-define, si default na kaagad yung iraran niya. Alright? So class, as you can see here, hindi ko pa nilagyan ng break, okay? So let's try to change the value into yellow para mag-match siya dun sa ating cases. Okay? So run the program. So, yung lumabas sa ating terminal is tatlong output. We have yellow, red, and neither. Okay? So, meaning, kinakailangan natin si break to break the switch kaagad. Kapag ka nakita na niya yung match niya na value. Diba? Kasi nakita niya si yellow. Okay. Tapos, dinisplay niya or piniperform niya yung pagpapadisplay ng word na yellow sa terminal. Kaso lang, walang break doon. So, si switch kasi class, kapag ka walang break, ipoproceed niya kaagad dito sa mga kasunod niya. Okay? So, kapag ka walang break, ipoproceed niya dyan, i-display niya lahat ng yan. Okay? Kasi hindi naman to conditional statement eh, na isa lang yung ipapalabas niya. Si switch, kakaiba siya. Kapag hindi natin nilagyan ng break statement, lahat yan ay ilalabas niya. Okay, ipe-perform niya. Okay? So, ngayon, yellow yung value natin. So, i-try natin na red naman yung value. Tingnan natin kung ano yung i-display sa terminal. Ngayon, i-display naman sa terminal is red and neither. Meaning, di ba red yung value? So, here, switch color, yung case niya is yellow, hindi. So, hindi siya pupunta dito. Pupunta siya sa next, which is match siya dun sa red. So, ngayon, piniperform na yung block of code ng ating case na si red. And then, at the same time, piniperform din niya yung default na si neither. Yun yung nangyayari kapag walang break statement. Okay, so, to fix that, kailangan lang natin maglagay ng break keyword.
Ayan. Si default class, hindi na natin siya lalagyan ng break keyword kasi siya naman na yung pang last eh. So, let's run the program. Ayan. So, nandito sa terminal natin is isa na lang yung piniprint niya. Yun na yung block of code na match sa kanya dito sa value niya. Okay? So, let's change it into yellow. Yan. Oh, so, yellow na yung nakalagay sa terminal. Lagyan naman natin yung blue. Neither yung nakalagay kasi hindi siya yellow, hindi siya red. So, neither. Okay? So, pwede tayong maglagay ng another case. Ganyan. Lalagyan natin ng break and ano pa ba, copy lang natin to and para mas madali. Hmm, And maglalagay tayo ng green. Okay? So ano pa, orange. Isasali natin si orange. Alright? So, change the output. Alright, so here. So, ito na yung code natin class, no? Marami na mga cases. Like I said, pwedeng madaming cases and isa lang dapat yung default. Pwedeng walang default dyan. Okay? So, alisin natin yung default. Alright, so inalis ko yung default and run the program. So, nilabas na yung blue kasi blue yung nakalagay dito sa value ng ating color. And then, hinanap niya yung pwedeng mag-match sa kanya. Here, meron si case blue and then display niya yung blue. So, ilagay natin yung black class. So, si black na value is wala dito sa mga case natin, right? Wala siya. Okay? So, inalis ko rin yung default. So, tingnan natin kung meron bang lalabas na output. Okay? So, walang lumabas dito sa terminal. Bakit? Kasi, wala naman, hindi naman siya match dito sa mga cases, no? Diba? Si case yellow, case red, case blue, case pink, and case green, and case orange. So, wala naman case black dyan. Okay? So, ibalik natin si default keyword. Balik natin si default keyword. Ayan. So, nandito na si default keyword again. And then, run the program. Ayan. Lumabas na si neither. Kasi nga, sabi ko, kapag hindi siya match yung value ng ating expression, hindi siya match sa mga cases, si default ang iraran ng ating program, ng ating computer. Okay, so I guess nag-gets in your class and yun. So let's try to again apply the scanner. Okay, so hihingi tayo ng we will ask the user to input colors. Alright, so to create tayo ng prompt message to enter a color. Okay, so and then here this yung color is gagawin na natin tong dynamic scanner that gagamitin natin dahil string yan. Ang gagamitin natin is yung next line. Okay na, so let's run the program na pinalitan lang natin ng scanner, no? Si user na yung mag-i-input ng color. Kanina, static yung value natin. Nilagay natin kaagad yung value or literal value. And then, here is gumamit na tayo ng scanner to scan the input from the user.
Just run the program and here, enter a color. So I will enter something like this, no? Hindi siya color. So yung lumabas is neither. Alright? So dahil walang ganun dito sa mga cases. Okay? So run the program again and we will input the color na sakto. Ayan. So yun, nilabas niya yung red, no? Piniperform niya yung block of code ng ating case red. Okay? So, let's try to input lower cases. Ayan, di ba? Lowercase to class, lowercase na alphabet. So, here, dito sa ating case is malaki yung R. Let's, tingnan natin kung anong mangyayari. Hindi pala. Yan. So, neither yung nakalagay. Although, alam natin na tayo na si red is the same lang kay ganyan. But, yung program natin class is a case, ano siya, case sensitive siya, no? Capitalize is capitalize. Kakaiba siya sa lowercase. Okay? So, para i-accept niya yung naka-lowercase na as ganito pa din, gawin natin siyang dito sa ating expression, pwede tayong mag-add dito or gumamit ng, dahil string siya, gagamitin natin ng yung isa sa method ng ating string. C2 lowercase. So, ita-transform niya yung value ni color into lowercase. Alright? So, dito naman sa ano natin, ganyan. I-lowercase natin to lahat. Kasi lowercase na yung magiging value niya eh. Kasi nga, kinas na natin yun ng lowercase, di ba? Gumamit na tayo ng casting dito. Tinransform na natin siya into lowercase. So, from here, bahala na si user dyan na kung i-capitalize man niya lahat yan. Basta pagdating dito sa line 12 na yan, si color is tinransform natin siya into lowercase. Okay, so, run the program and we will use capitalize there. Ayan, still, 'di ba? Inaccept pa rin niya yung naka-capitalize na red, no? Piniprint pa rin niya yung red na text. Okay? So, run the program again and we will try capitalize yung R and ganyan. Yan, still, ganyan. Nilabas pa rin niya. And then, run the program and let's try na ganito, ganyan. Still, ganun pa din ni class. Okay? So, yung mga ito yung mga different scenario na mga different scenarios ng ating possible value. Okay, so for example, maliit yung R and E and then malaki yung D. Yan, the same pa din, no? Inaccept pa rin niya yung input ni user, no? 'Di ba? Ganyan. So kung wrong spelling na yan, syempre, ang ipiprint na niya dyan yung neither, right? Si neither na. Kasi hindi naman match yung ganyan, no? Yung isang E tsaka yung dalawang E, di ba? Magkaiba sila. So, ganun lang class yung pagko-construct ng ating switch statement. Okay, so, I hope na-gets ninyo and, create tayo ulit ng example. Okay. Suppose meron tayong car type of data. Pangalanan natin ng letter is equal to then i-evaluate natin yung value or posibleng value ng ating variable na si letter. So, magawa tayo ng mga cases. Case, if yung value niya is letter A, yun, papadisplay natin yung letter A. Another case for, let's say, B.
So, copy lang natin 'to. Ganyan. Yan, para dun. Next is C. So, and then maglalagay tayo ng default value, which is kung hindi siya A, hindi siya B, at hindi siya C, ang lalabas is not A, not B, nor C. So, here class, here's the another example for applying switch statement. So, it can work with characters. So, kanina, string yung ginamit natin, yung sa may colors, di ba? So, this time is only a character, no? I-evaluate natin kung ano yung posibleng value ng ating variable or identifier na si letter. So, as you can see here, class, again, i-demonstrate ko. If we will put the letter inside of the double quote, again, ganyan, mag-e-error yan kasi nga, yung data type na nandito is char lang eh. So, pang-isahang character lang siya talaga. So, dito naman, sa ating switch, dito sa case, kapag ka nilagay natin to, di ba nakita ninyo dito na si case and then naka-single quote, di ba? So, gagawin natin yung double quote. Mag-i-error din yan. Kasi yung value ni letter is character lang. Okay? So, dapat naka-enclose siya sa single quote. Alright? So, next is kung aalisin natin tong colon. As you can see here, di ba class? Tingnan nyo. Di ba yung terminator natin dito sa normal na mga lines is semicolon, naka-semicolon. But sa case class at saka sa default, ganyan, is naka-colon. Okay? So, yun yung tatandaan nyo, naka-colon. Alright? So, ano pa, I think that's it. And let's run the code. Ayan. So you can see here, again, sa output is lumabas yung letter A, letter B, letter C. Not A, not B, nor C. So lahat ng mga print or instructions na nasa loob ng ating mga cases at saka si default is in-execute pa rin ng ating program dahil may nakalimutan tayong ilagay, which is the break statement. So, yun yung dapat nating bantayan when we structure a switch statement. Okay? So, kapag ka nakita na niya yung match niya na value, halimbawa, si letter, ini-evaluate niya, switch, evaluate mo to si letter. So, case, yung value na if A, ito yung i-execute niya, and then, i-break niya kaagad yung switch statement natin. Tatapusin na niya kaagad. Alright? So, si default naman, hindi na natin kailangan panglagyan ng break kasi para siyang else, no? Siya yung panghuli dun sa ating conditional statement. Run the program and ayan, letter A lang ang inilabas niya. Okay? So, create tayo ng another example. Let's say, byte, age. Gagawa tayo ng age classifier class nung yung sa example natin na ginamit natin dun sa ating conditional statements, yung sa if-else statement natin. So, halimbawa may age tayo na is equal to 25. And then, i-evaluate natin siya gamit si switch statement. Tingnan natin if this will work. Diba? So, si age. Evaluate natin si age. Now, case, anong pwedeng magiging value ni age? Diba yung edad? Pwedeng 1, 2, 3 hanggang sa above 100. Diba? So, we want to return a message that a person is an adult if yung edad niya is from 18 hanggang pataas. Okay, so, dito sa ating case class, sabi is, hindi nga siya pwedeng, sabi ko before, hindi siya pwedeng gamitan ng mga ganyan.
ng halimbawa greater than or equal to 18. Hindi tayo pwedeng mag-structure ng hindi tayo pwedeng mag-structure ng ganito na may relational operators, no? Nagko-compare ka ng value kasi that is not how a switch statement works. So, yung sa loob ng ating case ay mga literal value yung ilalagay natin dyan, meaning isang value lang. Hindi tayo pwedeng gumamit ng mga ranges na mga value. Okay, so if alam niyo naman class na yung program is merong mga range, yung mga value niya para ano, is gamitan na natin ng if-else statement, no? So, like for example here, pwede naman, no? 18. Sige, lagyan natin yung 18 dyan. So, case 18. No, isa lang talaga. You are an adult. However, merong 19 eh. So, lalagyan mo ng 19. Ngayon yan. Tapos, i-return mo pa din ganito. You are an adult. So, lahat ng mga possible value ng ating age, ilalagay mo dyan sa case niya. Yan, 19. Ganyan. 20. Ano pa? 21. So, di ba hindi siya, although mag-work siya, kaso lang hindi siya advisable kasi nga, ang daming cases na gagawin, di ba? So, 18 hanggang pataas, 100, whatever, no? Basta above 18, you are an adult person. Tapos, meron ka pang gagawin na yung edad na nagkakaedad ng 13 hanggang 17. Teenager sila. And then, meron pang, you are a kid. Di ba? So, hindi advisable yung mga variable natin na yung value niya is yung parang katulad nito. No? Napakadaming value no, yung edad. Okay? So, kapag ganito na class is it involves in ranges gani ng mga value is gagamitan na natin ng if else statement yun. Okay? So I guess that's all. And if you have any questions regarding of this topic, you can write it in your IT 121 notebook, and then we can answer your question during our classes. So I guess that's all, and proceed tayo sa ating next presentation. The key feature of switch. So si switch class, it can be useful with a variable that have values like string, integer, right? So sabi ko, hindi siya pwede sa long data type, sa float, and sa double. So it can work only with strings, with integer na si int, byte, in short, and also the character type of data. Okay? So, tingnan natin class, gagawa tayo ng long. Ba't ayun sa ating, let's say here, ilagay natin long, and dito, distance. Yung distance niya is 30, halimbawa, 30,000, ganyan. So, nakita niyo naman class na nung pinalitan ko yung byte dito kanina, ganyan, is nag-error na siya. Di ba? Babalik ko lang. Yan. So, nung pinalitan ko yung byte ng long, is kaagad nag-error na dito pa lang sa ating line ng ating switch. Kasi nga, hindi pwedeng i-evaluate niya yung long data type. So, if nag-initialize kayo dito ng long, and then ginamit niyo siya dito sa ating switch, hindi siya pwede. Okay? So, sabi nga, it can work with byte or int or
short only, no? Kung ano naman, integers yung pag-uusapan natin. Okay? So, hindi rin siya pwedeng float. For example, we float. Ganyan. Float price. Palitan na lang price. So, hindi pwede, no? Si float. Kasi sabi nga, pwede siyang um, gagamitin yung switch kapag yung value ng ating variable is only a string, character, integer na si byte, short, and int. So let's try to make this double. Ganun pa din na nagkaka-error yung switch statement natin dito. Okay, so ganun na naman yun. Huwag kayong mabahala na nag-error yan kasi si IDE is tinutulungan naman tayo na mag-identify ng mga errors. Usually, yung mga common errors is yung syntax error natin. So, kapag ganito, no? So, yan. So, ano pa ba? Balik tayo sa ating presentation. Next is each case must be unique and cannot be repeated. So, hindi na pwedeng ulit-ulit natin yung mga value ng ating mga case is paulit-ulit. Like for example here, so, di ba yung unang case natin is 18, tapos ilagay natin ulit dito yung 18. Hindi na siya pwede. Kasi nga, meron ka ng to handle that age 18. Di ba? So, sa case natin, dapat unique sila at hindi sila duplicate. Alright? So, ganun lang. Then, next is include a break statement in each case except for a default case. Okay, so yun na nga, in-explain ko na kanina na at ipinakita ko pa na kung ano yung resulta kapag walang break. Babasahin niya yung ating ibang cases, no? Kapag walang break statement, i-execute pa rin niya yan hanggang sa matapos. Alright? So, again, aalisin ko dito yung break class ha. Aalisin ko yung break dito. Tapos, gawin natin ang 18 to, yung age. Okay? So, ginawa kong 18 yung age para dito siya mapofall, no? So, sadyain natin na dito siya mapofall. And then, inalis ko yung break. And, tingnan natin kung ano yung result. Yan. Yung result niya, class, is dalawang print ng you are an adult. Dahil, after dito sa case 18, which is the 18 na case is match dito sa value ng ating age, ipiniprint niya yung nasa loob ng print statement. And then, pumunta siya dito kaagad sa case 19, and then piniprint din niya yun. Tapos, nakita niya yung break, binrake niya kaagad. Okay, so kaya dalawang you are an adult na statement na nandito sa ating terminal. So, kung aalisin natin tong break na nasa loob ng ating case 19, so, tingnan natin kung ano yung result. So, nagiging tatlo na ngayon. Okay? So, dahil isang statement, pagdating dito, walang break, tawag nito, i-execute pa rin niya yan. And then, pagdating dito sa case 20, dahil walang break si case 19, piniprint pa rin niya to. And then, nakita niya si break, and then binrake niya yung natin, yung switch statement. So, ganun class, ganun yung process ng ating switch statement. So, kailangan talagang may break each case. Si default, pwedeng wala na yan. Okay, so pwede rin walang default sa ating switch statement. Alright, so next, proceed tayo dun sa ating challenge, which is day identifier program. So this will be your challenge class, and please try this to solve on your own and ilagay nyo dun sa notebook ng IT121. Okay, so we will answer this activity during our classes. Alright, so I guess that's all class for this tutorial, and see you on the next video. Bye!